Parang isang espesyal na edisyon ng Safe House. Pag-uusapan natin ang mga beauty secrets. Ng mga From beauty the queens beast to the beauty. Yeah. Beauty secrets ni Yvonne? The secrets of the Ni Gretchen. Ang problema, wala tayong alam sa Miss Universe na nangyari. Kaya kasama natin si Bon Belisario. Yeah. Hindi, wag kayong mag-alala. Nakipagtsikahan na ako doon sa mga makeup artist natin sa baba. Bakit sila ba yung mga eksperto? Maraming alam yun. Ang dami nilang reklamo. Ganun ba? Maraming reklamo at saka Buti, Di ba, buwan na ba yung mga reklamo? ito na nga, almost a week matapos ngayong ginanap na coronation night ng Miss Universe 2025, 74th edition sa Bangkok, Thailand. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yung resulta. Dahil nga marami nagsasabi, nag-trending nga yung hashtag na hashtag Miss Unireverse. Dahil marami nagsasabi na yung announcement daw nung top 5, Bok, Gretchen at Mogs, dapat baliktad. Parang imbes daw na 4th runner-up si Cote d'Ivoire, dapat daw siya yung winner. Tapos instead na 3rd runner-up si Miss Philippines, si Atisa Manalo, dapat siya yung 1st runner-up. And then, dapat daw sa dulong-dulo, yung nanalo ngayon na Miss Mexico, dapat siya daw yung 4th runner-up. Based on sa mga sagot ba to? Based on sa Q&A and overall performance during the coronation night, diba? Humumpa na ba yung init ng ulo ng mga makeup artist? Mga paglolista. Oo. Diba? Mukhang hindi pa nag-move on yung mga kapatid natin. Huwag muna kayo mag-parlor, ha? Mukhang hindi pa nag-move Baka yung gapit on. niyo, maging ano. Kasi hanggang ngayon, mainit pa rin pinag-uusapan. Sila Catriona nga mismo nagsasabi, wala na bang bearing yung Q&A ngayon? Kasi kung Q&A daw talaga pag-uusapan, it should be Cote d'Ivoire, Philippines, and Venezuela, no? At talagang nasa dulo niya dapat si Thailand, saka si Mexico. Alam mo, siguro kaya nagkaganyan yan, kaya nasa dulo si Cote d'Ivoire. Kasi ang hirap ispellingin eh. Ang hirap banggitin. Ang hirap din banggitin. Ano ba? Ano ba yung tamang pronunciation nun? Hindi. Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire. French. Ganun lang, di ba? French yan eh, French. Pero ano siya, Ivory Coast. French. African, country. Diba sa Africa. Hirap na nga spellingin, hirap Dapat- i-pronounce. Dapat yun, So, gano'n na lang, Mexico na lang. Dapat puro maputi ang tao doon, Ivory. Ano, corny mo Wala tayong nasabi. Pero yun nga, hanggang ngayon, pinag-uusapan siya kasi kung performance sa pagbabasihan, talagang may something. And then, mas lalo pang uminit ang kwentuhan at ang diskusyon, naglabas ng sentimiento yung resigned judge ng Miss Universe, supposedly, si Omar Harfo. Sinasabi niya na talagang Miss Mexico is a fake winner. Sinasabi niya na before pa man daw talaga nung coronation night, determined na si Miss Mexico ang winner. Dahil sinasabi niya, allegedly, ito daw yung tatay ni Miss Mexico ay may business with the co-owner ng Miss Universe organization na si meron Raul Rocha. So yun na yung mga... Parang flood control, may rigging, gano'n. Correct. Sino yung boyfriend ni Miss Mexico allegedly? Yun nga daw, si Raul Rocha. Rocha. Ito may picture. Sinasabi. Boyfriend niya, yung owner, allegedly, tapos tatay pa niya, business partner, no? Correct. Allegedly. Correct. Merong nepotism. Oo. That is necessarily boyfriend. Sinabi lang ni nag-resign judge, kayo nang bahala, and then nilabas niya yung picture. Sumagot naman dyan si Raul Rocha, no, at saka ang Miss Universe organization, dininay niya yung mga allegation. Sinasabi nila na magpupursue sila ng legal action against dito nga sa Sino resigned magpupursue? the organization itself. Sino na demanda nila? Dahil nga daw sa mga atake sa kanila online. At Teka, baliktad. lumabas itong picture na to eh. Yung kay Rocha tsaka si Miss Mexico, allegedly. Ano yun? May katotohanan ba yun? Sabi ni Rocha doon sa statement na nilabas, AI daw ito at walang katotohanan. Kasi magkayakap sila, Correct, magkatabing very, very correct. close. Pero yung nag-resign na judge, nag-resign ba siya prior lang to the pageant? Prior to the pageant, What was the dahil reason? nakita daw niya na marami ng anomalya. Nakakita na siya ng anomalya bago pa yung mismong pageant. Dinetalye ba niya At kung ano yun? kasama na nga doon na may predetermined winners na daw sila. At top 30 and top 15 winners, I guess. Parang sa flood control, may meron pa ng determined, contractor ka na, May mga bago pa man daw yung finals, may mga napili na. So ano pang silbi namin bilang judge, Oo diba? nga, sayang. Then, May insertions na kagad. correct. No? Then, after the pageant,
night, the coronation, naglabas niya sa loobin yung isa sa mga judge, si Miss Universe 2005, Natalie Glebova. Sinabi niya nung panahon niya, usong-uso daw yung sinasabi na maglalabas muna ng auditing firm bago manalo. Ito daw, wala daw auditing firm na lumabas at bigla na lang daw may nanalo, may in-announce na winner at babalik lang daw siya sa pagiging judge ng Miss Universe kapag binalik na o naglabas na ng auditing firm bago ang announcement. Which is normal naman talaga yon sa mga previous Miss Universe pageants and even other pageants, naglalabas talaga ng, this is audited by a certain auditing firm. SGB. Laging may ganon, diba? Kahit dito sa Philippines, laging may ganon. So, si Natalie mismo nagtataka, bakit daw nung awards, nung coronation night, walang nilabas na ganon. Puro drawing. Paano ino-audit yung mga resulta? Ino-audit siya kasi diba nagmi-meeting ang mga judge. Oo. May mga kanya-kanyang May scores. scores yan. Oo, Diba? tapos? Pag-uusapan, anong score ni judge number 1, anong score ni judge number 2, ni judge number 3, and so on and so forth. Yung auditor, yung independent auditor, itatali niya ngayon yung mga judge, yung Kailangan pa ng- resulta. So, dalawang kopya. Correct. May manual count and Correct. And then, automated. the numbers will speak for itself. O sinong angat? O ito ba itong kandidata na to? And then pag-uusapan ng mga judge, yan yung binoto ko. Yan nga yung vote ko. So according to Natalie, wala daw gano'n na nangyari. Walang auditing firm, bilan na Lumabas na lang bigla. announce. Yeah. Ah. Then even yung host, si Steve Byrne, naglabas siya ng statement. May video siya na pinost sa kanyang social media. Sinasabi niya na wala siyang kasalanan. Kung ano yung nandun sa script. Tama daw yung binasa niya. Tama yung Hindi siya binasa Steve niya. Harvey. Hindi siya na Steve Harvey. Talagang sinunod lang daw niya. Siya mismo nagulat doon sa resulta ng pageant, 'di ba? So yung winner is decided or determined by the numbers dun sa tally, sa final tally. Tama ba? Maraming kasi- judge yan eh. Is the tally ever released in public? In other words, ito yung bilang ng score na binigay ng judge na to, ito yung score na binigay ng judge na to. No. Sa mga It's never recent released. years ng Miss Universe, never naglalabas ng tally kung ito yung kung anong binigay na score ni ganito, kung anong binigay na score na ganito. Nalalaman lang kung sino yung mga binoto after na ng pageant because may mga judge na open magpa-interview. Like ito nga si Natalie, sinasabi niya na ang boto niya daw talaga ay si Miss Thailand, yung nanalong first runner-up. Diba? May mga nagsasabi rin sa mga previous Miss Universe event na ito yung mano ko, ito yung ganyan ko. Remember, noong 2015, 10 years ago, nung si Pia Wurtzbach nanalo, diba, unang in-announce na si Colombia. So nagulat yung mga judge, nag-usap-usap sila, sinabi, sino bang boto mo? Sino bang boto mo? No, there's something wrong. Tapos lumabas din doon sa audit na, no, hindi yun yung score. So agad-agad nilang pinalitan. Ayun, So, oo. wala sa history So dito, far. meron naman nagsabi na si Miss Thailand Ito, ang kanilang ito si binoto. Natalie, Isa lang. open siya na nagsabi Isa lang. na si Thailand nga ang kanyang But kanyang she's binoto. one judge out of how many Out judges? of, I think, almost 10 judges. Oy, konti lang yun. May Pinoy Hindi pa. naman. May Pinoy pa tayong judge. Si Sino? Louie Hereda, singer. Louis Heredia. Yeah, Hereda. Di ba Yeah, si singer-songwriter. Eugene Velasquez dapat maging Supposedly judge? daw. Pero hindi daw kaya ng schedule. It's possible kasi 10 lang pala yung judges. Akala ko naman 100 sila eh. So 10 lang yung judges. Madali lang it's i-audit possible yun. to, Oo. if they don't want to make it the audit public, kung isa-isahin mo yung mga judges, you can have a good idea kung sino talaga yung dapat nanalo. Pero Correct, alam mo correct. yung past pageant, nung nakapanood pa ako, parang nag-i-score eh. Dati, yung mga Oo. yung Miss Universe nung mga early 90s Oo, up diba? to early 2000s. Pero Hindi yun, score. Mogs, nilalabas yon I think the prelims. Oo. Pag lumabas sa swimsuit, lalabas lahat ng score ng judge. Ah. 9.9, 8.9. So doon pa lang makikita na ng audience, sinong pasok. Sino ba alam? Oo. Pag lumabas ng evening gown, ito, may lalabas sa gilid, may Oo, graphics numbers. sa gilid. Oo. So ngayon, may idea na yung public kung sinong lamang pagdating sa evening gown, pagdating sa swimsuit competition, etc. Ngayon, So wala ngayon, na. itong mga late 2010s, hindi na masyado naglalabas ng ganon. Kasi may prone talaga sa dayan. Parang politika sa Pilipinas. Oo. So, parang eleksyon. Oo. Walang nananalo. Walang natatalo. Puro dinaya. Lahat dinaya. Oo. Isa pa sa mga napuna ng netizens at ng pageant fans, Bok, Gretchen, and Mogs, usually, sa mga previous years, kapag may nanalo agad na Miss Universe, may official portrait kaagad yan na pinopost sa social media pages nila. As in minutes
after. Like, hindi aabot ng 20 minutes, nakapost ka agad. This time, ang tagal naglabas ng official portrait ng Miss Universe organization ni Miss Mexico. Bakit kaya? Inabot ng almost 1 day. O, bakit? What you're Bakit? saying is that dati parang Agad-agad, Bok. parang ano na, parang okay na tayo, nagkasunod Oo, tayo. ito na tatanungin yung yan panalo. May lalapit yung parang handler RM ng Miss Universe. Mogs, who are you? I'm Miss Universe 2018. Tapos diretso yan. Pictorial. Oh. Pictorial, photoshoot. Upload ka agad sa lahat ng social media. This is Wala, our ngayon first. wala. Ang tagal. Bakit? Hindi agad-agad. Yun din yung tanong ng marami sa mga pageant fans at netizens. Baka mabagal lang sila sa social media bago No. owner to ng Miss Universe. Hindi sila ganon, Gretch. So, baka Hindi may sila luto, ganon. ganon? Kahit Oo. so last year mabilis sila. Previous year, sobrang bilis. As in minutes. Hihilain si winner. So baka, Oo. ano mga kakaka dito? Baka nag-aaway pa internally? Baka may mga inaayos pa internally dahil Baka may nasa issue. nagpaprotesta. Mga protest. Oo, protest. Tapos lalo pang uminit yung usapin ngayon. No? Kasi supposedly, Monday babalik Sunday babalik si Atisa. Last Sunday, babalik si Atisa Manalo. So nag-announce si Miss Universe Philippines na hindi matutuloy yung kanyang pagbabalik. So mas lalo nag-create ng speculations, ng mga haka-haka. Bakit hindi pa magbabalik si Atisa? Ano pang meron sa Bangkok? Etc. Parang shopping muna. So matagal ko magiging usapin, Bok, Gretch, Oo and nga Bok. eh. Sinasabi nga ng mga fans and netizens, isang taong ibabash itong si Miss Mexico, itong si Fatima, hanggat hindi nabibigyang linaw ng organization at hindi nabibigyang linaw kung paano at bakit siya yung winner. Was it really that bad yung kanyang sagot? Kasi ako hindi ko na panood eh. Yeah. Pero is it really that bad na tingin ng mga nanonood dapat hindi siya nanalo, Hindi siya dapat nanalo. nasa baba siya, ganun? That's the Was it that sentiment ng publiko and ng ilang mga nakakwentuhan natin sa news ng mga pageant experts, no. Kung mayroon kasing dalawang rounds yung Q&A ng final Q&A Bok, no. Unang round, Yung parang question. yung unang round, iba't ibang Ay, question. iba. Depende kung sino yung tatanungin. Bubunot sila ng judge Okay. at magtatanong. Then sa pangalawang round, same question. Nakatakip lang yung tenga nila. Sa interview kay Tito Norman, isang veteran pageant expert and pageant vlogger, kung siya daw magra-rank, dapat daw pasok sa top 3, Venezuela, Philippines, and Cote d'Ivoire. Ang reason niya, yung sagot ni Cote d'Ivoire, precise, full of confident, at grabe yung lumabas yung pagiging public speaker niya. Full of conviction. Talaga. Si Philippines naman daw, si Atisa, personal, dahil ginagawa na niya mismo yung project at ginagawa na niya mismo yung advocacy. Yung mga sagot niya puro Yung mga galing sagot sa niya sarili galing niyang sa ano. experience. May hugot siya. Si Venezuela naman daw, well thought ang sentence at ang sagot. So kung magsasabi daw sila ng top 3, dapat daw yung tatlo. Kung Q&A daw pagbabasihan, laglag na si Mexico at si Thailand. Yun ang sinasabi ng mga pageant experts, particularly ni Tito Norman. Parang motherhood statement yung Oo, Mexico. at yun din yung sentimento kasi nakatutok tayo dyan sa newsroom nung nakaraang Biyernes. Nagulat kami na parang, baliktad. Diba? Parang kung Q&A yung pagbabasihan, dapat talaga Cote d'Ivoire, Philippines, Venezuela. At yun din yung sentimento ni Catriona Gray. Naglabas din siya ng kanyang saloobin sa social media. Pero si Miss Mexico, meron din siyang statement right after winning. Correct. Ang sabi niya sa Instagram post, "Today I reaffirm that what God has destined for you, neither envy stops it, nor destiny aborts it, nor luck changes it. Long live Christ the King." Correct. Wow. Marami talaga nagsasabi, Gretch, Christ the King na... peace kasi. Oo. Na bukod sa galing, talino at talento, at the end of the day, kung sino talaga, destiny talaga magsasabi. Kung yung isang babae na Miss Universe candidate ay destined to be Miss Universe, feeling ko dyan ang gagaling. So destined si Miss Mexico. Para sa kanya. Kahit That's controversial. correct. pero- It's really the destiny. But who Kaya ordains lang, hindi destiny? lahat nag-agree. Correct. Hindi lahat nag-agree. Who ordains Doon destiny? nga. Diba? Oo. Who is doing the destiny? Baka Ganon. destiny niya. Kaya pala yung mga makeup artist sa baba, nakaitim lahat.
Kasi ganun? mamot pa rin. Hindi pa rin makamove on May ano, ngayon. may- Parang aawayin nila ako. Oo. Marami pa rin hindi makamove on. May trillion peso mark silang sarili. Oo. Kaya wag kayong magtataka. Mas delikado tong linggo na to kaysa dun sa kung Sa iglesia, nagsalaysay ano? si Si Jaime. Zaldico. Oo. Oo, mas delikado tong linggong ito. Kasama na yung mga Mainit ang ulo ng mga universe tao. ng mga, Mainit, oo. alam mo na. Huwag kang papaahit, ha? Hindi, kaya, Huwag kang magpapaahit ngayon. kaya Baka pala mamaya. yung makeup artist natin, sa mga tingin sa akin kanina eh. Oo. Ako, mahirap mag-move on, Oo, Mogs. mahirap. Baka naman kasi nakabukas na naman yung polo Hindi, mo. Oo. Mahirap mag-move on kapag may kausap ka. So yan, feeling ko matagal pa ito magiging diskusyon. Pero yung Miss Philippines, ano yung chances niya of actually taking home the crown? Kasi Okay. nakailan na rin tayo no? Yeah. I mean, recently, parang kung iisipin mo, bibigay mo Apat. kaya sa atin yun? Dahil That's a good nagsunod-sunod question, na din. Gretchen. Kasi yung performance ni Atisa, yung ranking niya, yung pagpasok niya sa top 5, talagang expected na dahil ang lakas nung naging performance niya during the prelims. Kung mapapansin nyo, ang dami rin nag-react ng mga netizens and pageant fans. Nagulat sila sa ginawa ni Atisa during the prelims. That's 2 days before the finals. Yung gown niya, Mach 2 mang gown, yung swimsuit performance na which is yun talaga yung forte niya, she delivered well. And walang panghusga kasi si Atisa is really a pageant veteran. Pageant veteran na siya sa Quezon. Huwag nating kalimutan na history 2018, naging Miss International first runner-up siya. Kabatch niya si Catriona Gray. Diba? Marami nagsasabi yung batch nila Catriona Gray, Atisa Manalo, and Karen Galman during the 2018 Miss Malakas Universe. din sila. Malakas. So, pangalawa siya kay Catriona during that time. So, ang lakas talaga ni Atisa. Then, pasok din siya sa Miss Cosmo International a few years ago. Talagang yung experience-wise, Veteran. talagang established Oh. at veteran na Hindi kita naman talaga si Atisa. napaka-confident niya. Correct. Pero for the Philippines to win a third crown within the past decade, hindi. kailangan maging exceptionally well. Correct. I mean, yung performance niya, Correct. At hindi doon nag-fail si Atisa. She did well. Lalo na nung lumabas yung gown niya by Val Taguba, nagulat yung mga tao na pwede palang magganyang gown. Yung jellyfish. Jellyfish yung alon. Diba? Na may gumaganong-ganon Ang sa ganda likod. nun, ang ganda. Ang ganda niya Oo. visually. At hindi siya typical at normal na sinusuot ng isang kandidata sa Miss Universe. And she did well on that gown. Tapos yung swimsuit competition, talaga namang pasok lagi doon si Atisa kasi isa yun sa mga edge niya. Hindi ko nakita yun. So, Nakita hindi mo na yan? talaga Hindi. katakataka to Gretchen. Pero- Sinasabi nga nila, no, maraming mga pageant expert, kung hindi si Cote d'Ivoire, Philippines. Kung hindi si Philippines, Cote d'Ivoire. Hindi si Venezuela. Well, Bon, pasok sa top 3. Malakas din si Malakas Venezuela. si Venezuela. Anong next kay Atisa? Yun nga, nakakalungkot dito, Mogs. May joke yan. Alam ko na. Okay. Hayaan mo na siya. Ano Okay, next? Ano anong- next? ano? Ano next? Ha? Ano? Hindi ko alam eh. Okay. Hindi. Baka Baka sa bilyaran. Kasi, Talaga naman. Atisa eh. Pagbigay na si Mogs matanda na. mananalo siya doon, ano? Manalo siya ron. Oo. kidding aside, ito na daw yung last pageant talaga ni Atisa. Last na. Nag-post na siya na parang over decades of experience in pageantry, this is my last Meron bang pageant. overage sa beauty pageant? Wala naman, pero ito kasi Miss In-extend na nila Universe, yung, wala na age limit. Oo, Kahit okay. mga moms pwede na eh. Oo, mga Talaga? senior. Lately, pwede na Senior, pinayagan. moms, Seniors? trans. Pati trans correct, pwede na. Trans. Oo, naging controversial din yan over the past Oo. years. Correct. Pero for inclusivity, nilawakan nila yung ano. Correct. So pwede na mag-artista si Atisa. Depende kay Atisa kung anong balak niya. Pwede rin Okay. siya mag-guest dito. Pwede Oo rin. nga, Oo. invite dapat si Ate Atisa Safe rito House. pag nakabalik na siya para makakwentuhan natin. Yan po ang Ronald Llamas ng Mga insider pageant. natin, Ng mga Si video. Bon Bernardo. Yan. O sige, Bon, I think you have Alis to go na po eh. ako Sige. kasi may lakad pa ako. Salamat. Ay, salamat, Oo. salamat. Mismo. Oh. Salamat sa mga Kasi wala- ano. Wala kami naintindihan sa Miss Paalog. Universe eh. International Man of Mystery ng mga beauty pageants. Si Bon Yan, Bernardo. oh. Salamat sa mga paalog. Thank you, thank Hi, you. guys. Mo yung mga sangka. Ano, Correct. Thank alam mo you. na. Thank you. November 30, malapit na. Itong Sunday. Sunday, malapit na. This coming Sunday. Ano nangyayari ba doon, Mogs?
Dalawang grupo yung mag-rally daw eh. Yung Catholic bishops na mas malaking grupo. Ito yung trillion Trillion peso march. march. Oo. Tapos? Hindi sila manawagan ng Bongbong resign. Pero yung isang grupo, yung mga kaliwa, ang pinawagan, resign Bongbong, resign Sara. Teka, saan alin? Yung trillion peso march sa People Power mo yan ba? Hindi, Luneta. Luneta. Oo. Yung kaliwa, Aba, hindi ko alam kung saan pupunta. Pero meron sa Luneta EDSA rin. People Power Monument eh. Doon din eh. Hindi Sino yung nandun? hindi kaya UPI nandun. Baka umalo. baka pagod na sila. Ano? Pagod na. May pondo pa eh. May edad na yun. Sabi ni Admiral Trinidad, may pondo raw eh. Talaga? Oo. Sir Sis. Ha? Hindi, si Roy. Okay. Real Admiral Roy Trinidad. May podo UPI. May pondo raw, UPI. Pero I think what's interesting is di ba, you have the retired generals pushing for a civil military junta or transition council as revealed by Ping Lacson. Yes. Iniyaya daw siya na maging bahagi ng civil military junta Junta. or transition council. So yung kanan, tinutulak yan. Yung kaliwa, Ganun din. tumutulak din ng Transition Council. Oo. Although medyo iba ng konti. Resign din si Pangulo at si Vice. Sara. Take over ang isang civilian-only Transition Council. Anong composition? Yan, civil society, and so on down the line. So, yeah, it's still up in the air. Pero yun ang idea. So, one way or the other, yung kaliwa at yung kanan, more or less pareho yung kalsada na tinataha. Sino raw, Sumasanga lang doon sa ano. sino raw yung nag-i-invite kay Senator Ping? Hindi niya sinabi. Di ba? Actually, that's the other interesting thing. Is that actionable ba? Hindi, kasi ako manguhula Kasi si ako. Ping used the word inciting. Pero ako manguhula ako. Hindi yan army. Bakit? Police si Ping eh. Pero PMA siya. Oo nga, pero yung karamihan ng double cards niya, Lespo. mga lespo. Mhm. So malamang retired Hindi police maglalakas general. loob yung military. Sino ba retired police general dun sa, Lapitan si Senator. Ha? sa grupo? Sino retired police general sa grupo? Meron ba? Natanong ko sa'yo, ikaw yung bigla na magsusulat ng kung ano. Ewan ko. Mahirap. So yung kaliwa at yung kanan, gusto ng Transition Council. Parehas lang gusto ng transition Pero yung council, pero iba composition yung ng composition. Oo. So sino yung may gusto ng military junta? Malamang yung UPI. Well, civil military transition council ang tawag. Obviously, they don't call it junta because of the connotation. Oh. Civil Military Council. Transition Council. Transition Yan. Council. Oh. If you believe Ping Lacson, nilapitan siya ng mga retired na Yung kaliwa, ano naman ang gusto nila? Wala. Gusto lang Composition nila, ng Transition Council. Transition Council composed of civilians only to undertake reforms and then to prepare for elections for a permanent president and vice president. I don't know what comes first pero parang nakalagay sa statement nila kasi to undertake reforms including in electoral reforms. Pero and so on apart down the from line. the Transition Council, maugong din yung usapin ngayon, may several lawmakers trying to push the anti-political dynasty bill. Meron din taga-UPI, yun din na parang siguro... Tsaka si na may moment. Boji D nag-file sa lower house ng anti-dynasty bill. Ang problema, ang mga boboto, puro dynasty. Ayun lang. Yeah, you have 80% of Congress being Oo. parts of dynasty. Puro So, dynasty. Sa Senado rin. Di ba? Magkakapatid eh. tatlong pamilya doon. Si JB tsaka si Jinggoy. Yung dalawang bilyar. Bilyars. Dalawang Ay, sorry, tulpo. apat pala, Cayetanos pa. Cayetano, 4. Baka, kailan pa ba kasi? Parang Ay, ito di, na yung perfect. wala. Lalo na meron tayong familial drama unfolding before us. Nako, First family, nonetheless. Di ba si Pangulong Marcos? impostor daw. Hindi niya Hindi naman sinabing impostor, ganun. naman, no. Ay, hindi Teka niya lang. nakilala. Hindi niya kilala. Teka, transcribe ko. Hindi raw yan ang kapatid na Transcribe ko. Hindi niya kilala. Para hindi tayo maklickbait, mga headlines. Sabi niya, it's anathema, bagong word para sa akin, no? To me, Anathema. to talk about, anathema sa pagkakasabi niya, anathema to me, to talk about family matters generally in public, we do not like to show Parang our it's dirty forbidden. linen. Oo. Yun, no. So I'll just say this much.
For a while now, we have been very worried about my sister. When I say we, I mean friends and family. Oh. The reason that is Cousins. because the lady that you see talking on TV is not my sister. That view is shared by our cousin and our friends. Hindi siya yan. That's why we worry. Impostor I yun. hope she feels better soon. Impostor yun. Gretchen. Parang he's implying na may problema. Hindi niya yung nakikilala kung kapatid. sino nagsasalita sa TV. Hindi niya kapatid yun. Anong sabi ni Amy? That's being literal. Yun yung mabait kong, by implication, translation. ang ini-imply niya is, may problema yung kanyang kapatid, Oo. kaya hindi siya yung nagsasalta Yun. ngayon. Hindi ganyan ang pagkakakilala. Anong sabi ni Amy? May sinabi si Amy agad eh. Sumagot si Amy. Sumagot ka agad. Sumagot agad. Sumagot ka agad eh. Ako ito. Ako Busy, ito. Ading. Kung ano nakikita mo, Ading. Kung ano-ano nakikita mo. Oo. Patunayan mo na, Na mali ako. Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, Ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. So, pareho silang sumusundot. Oo. Ako, ano yan? Family Feud 2.0. Well, I suppose there's several ways to look at that family feud. On one hand, you're looking at from ng Unity nag-break up, ngayon ng Uni-family nag-break up. On the other hand, Hindi, matagal na yung breakup ng Uni-family. Oh. Pero nauna yung Unity breakup. Of course. Tapos sumunod ng Uni-family. Dahil kumampi si Amy kay Sarah eh. Ang problema ngayon is, it gives all the more ammunition for some people to say na, let's step up na and do something about it. Dapat ng palitan. Ikaw ba wala kang babalitan? Wala, kasi as long as the military remains loyal sa ating... Yun yung yun yung as long as. Oo. Or if. Parang, hindi lang yun. As long as the Americans support this government, kasi nilang pro-China eh. Yeah. But yung premise nung kasi is that yung papalit is pro-China. What if kung yung ipapalit nila is not necessarily pro-China? Reset. Nga, yung reset. The reset formula. Pwede. Kita mo, bigla naging pwede. Hindi, kaya lang kasi ang problema sa reset, ano siya eh, extra-constitutional. No? Ayaw ng Amerikano na i-rock yung vote. Well, it depends, Bok, on what kind of reset you do. If you do a reset, meaning mag-resign ng Pangulo at Vice at pumalit ang isang transition council or junta, yun ang unconstitutional. Pero tingin ko... But the Constitution provides, I think it's Article 7, Section 8, provides for mechanism kung mag-resign ang Pangulo at ang Vice, may mekanismo yan. Ang third in line succession is the Senate President. Senate President. Ang fourth in line is the Speaker. Huling-huli yung Chief Justice. So in a way, pwedeng bumitiw yung dalawang nasa taas. Biglang Tito Soto pala. Ang problema naman, pero itong intriguing eh. Ang problema naman, kung sakaling ganun, bumitiw yung Pangulo at Vice Presidente, pumalit si Tito Soto as Senate President kasi third in line succession siya, ang lit ng margin sa Senado eh. Pero alam mo, You won with 14 votes. 13 pero na lang kailangan mo to change Tito Soto, leadership, Tito Soto option, narinig ko na yan eh. Lumabas na rin. Hindi, narinig ko na hindi publicly. Sa privately, mga negosyante, nag-usap-usap, bakit di na lang si Tito Soto maging head ng transition government? Pero anong mechanism yan? Yung succession? Oo. O Succession. O a council na extra-constitutional? But that is Hindi. assuming that the Vice President and the President will resign. Pero that option, hindi siguro mangyayari kasi hindi naman mag-resign si Bongbong at hindi rin lalo mag-resign si Sara. Sara. May tanong ako. Paano kung nag-withdraw ng support yung military at hindi pa rin ayaw mag-resign ng Vice at saka ng Presidente? Ano mangyayari? Ay, nako. Magulo. Kasi kung ang military take over, no? Extra-constitutional yan. So anything can happen. Short. Actually, pati yung withdrawal support is extra-constitutional. Correct. Kaya dapat talaga yung succession, kaya lang pwede mo pilitin yung dalawang nasa Ang taas. succession has to be voluntary. I mean, the resignations have to be voluntary in nature and
because of withdrawal support. Kung merong withdrawal support, then that is extra constitutional. Although I was talking to an analyst last week, tapos sabi niya, si Edmund Tayaw, sabi niya, medyo malabo na magkaroon ng withdrawal of support. Kasi nung EDSA Revolution daw, ang police ay nasa ilalim ng military. Parang internal PCINP. police yun. Ngayon daw, parang medyo distinct na yung PNP, meron ka pang PCG, at meron ka pang AFP. Tatlong individual bodies that you have to convince to have that withdrawal of support. Actually, Hindi nung lang isang body mag-decide. 2001, hiwalay na yung PNP sa AFP. Kaya lang, mas malaki na ngayon ng bilang ng PNP kaysa sa Armed Forces. Kasi ang PNP, more than 220,000 eh. Yung AFP, mga 150 lang. So medyo mas mahirap makakuha ng consensus ngayon. Kaya lang, ang problema, mas malakas ang armas ng military, siyempre. Saka May kanyon. yung AFP mo, that's composed of battle-hardened people. Hindi yan yung mga magtatrapiko, manghuhuli ng ano. Pero syempre, you're going against the many. Kahit kukunti kayo, kahit magagaling kayo, ma-overwhelm pa Let me rin put kayo, it this way. diba? Taga-police community precinct, kung makipagharapan sa isang platoon ng sundalo. Pero kung iikutan naman yung mga sundalo. Hindi, ang problema sobrang sa dami. PNP, Hindi sila makikutan. Wala na, hindi pa sila magpapatayan They're spread all over the country. ang problema sa PNP, masyado lang thinly spread. Each town has its own Pero sa PCP. day and age ngayon, magkakagulo pa ba tayo? I mean, naintindihan ko naman yung fight for corruption, but realistically speaking, how legit or credible is this threat of that happening? Palagay ko, wala gaanong threat. Anything violent, di ba? Wala gaanong threat sa, sa military. Kasi yung military, di ba, they're also enjoying a high trust rating from the people. So why would they want to? Tsaka, sabi nga nung mga sundalo, ayaw na nila nung past experiences na sila naglalaban. Kasi nagpatayan nung December 89, di ba? Nakita mo, nilusob ng Marines yung Aguinaldo. Tapos sa likod, sa may logcom, nagbabari lang din. May mga namatay nun. Kaya ayaw na nila nung ganong experience. But yun nga, that's all based on the premise na na ang magkakabanggaan military sa military. Paano nga kung nagkasundo sila? Paano kung nagkasundo sila? Pwede rin. Wouldn't you need the greater majority to back that? And ngayon, meron na ba tayo? No, you don't need that. I mean, like, you're working the presumption that the military is a democracy. It is not a democracy. I'm not talking about the military. I'm talking about, aren't they looking for majority public support? Magkasundo yung taong bayan na ito na yung resolution na gusto natin. Ngayon pa lang nag-aaway na yung the creation of military juntas in Central and South America, did they ever need public support to take over the country? At saka yung armed forces, ang daming pen-sitter dyan eh. Actually, dyan sila kilo-kilo. Nag-aabang lang yan eh. Sino kaya manalo dito? Ayan. Di ba? Doon tayo. Hindi natin silang winning. Siyempre, yung pensyon nila at stake eh. Di ba? Well, also, ayaw mo rin tumaya sa Because to be practical. Although, okay, what is the look now of President Marcos? In the end, the important units are the elite units. Marines, Rangers, yan. Yung elite units SEALs. who are emplaced in the right Mukha ba locations. silang hindi masaya? Happy naman. Kasi bago nga PSD commander eh. Navy SEAL. Swag siya, swag. Swag. Kasi dati, di ba? Una, Army. Tapos Air Force, tapos Army. Ngayon, Navy ang commander ng Presidential Security Command. Pero galing sa Naval Special Operations Command. Yung mga Navy SEALs. Yan. So, that can be good or bad? Good for, siguro, good for bongbong. I remember, si Gringo Onasa, nung nahuli patapos ng, was it August 87 coup attempt? Di ba? Nahuli siya afterwards. Nilagay siya sa Manila Bay sa isang Navy barko. ship. Kinulong doon sa isang barko, nakaangkla sa Manila Bay. Ang bantay niya, Philippine Navy SEALs. Sumama sa kanya.
In the end, nakumbinsin yung mga bantay niyang Navy SEALs na sumama sa kanya. So lahat sila umalis. Oo, Tumakas. tumakas. Oo. So, Kasi si Gringo naman very charismatic, no? Despite Ngayon his wala voice, akong nakikita charismatic leader eh. Yung Pero ano, tingin nyo ba, nakasalalay kung anong mangyayari doon sa magiging resulta ng mga investigasyon na nakasalalay din sa kamay ni Ombudsman Boying Remulla? Tama ba yung pagkaka-assess ko nito? Kasi kung yung ICI ipinapasa sa Ombudsman at yung DOJ pinapasa rin or nagtutulungan sila, essentially parang doon sa office na yung nakasalalay. Kay Tsaka sa Boying. mga justices natin. Oh, kay Boying. Pero kasi di ba sabi, dedemand raw si dating speaker, Martin Romualdez. Hindi ko nakita kung ano ebidensya eh. actually, very careful doon yung ICI. Ang papel na sinabit ng ICI sa Ombudsman is a request for the Ombudsman for further investigation on Speaker Martin Romualdez. It was not a recommendation for the filing of charges. Kasi wala akong nakikitang ebidensya ng matibay kung gagamitin mo kay Gutesa, hindi pa naman siya swear sa DOJ o Pati sa... si Zaldico din. So talagang hindi ko maintindihan kung ano yung ebidensya. Kung meron silang ebidensya na nakuha, Well, what he did was give a testimony under oath in the Senate. Pero siyempre hindi siya... Iba yung sa prosecutor dapat eh. He will have to give a testimony there as well. under oath yun eh. And elaborate eh. Naglabas din si Zaldico ng listahan ng mga insertions. Ang haba eh. Nakita mo ba? Hindi. Bago pang-apat na video niya na. 600 ata yung projects na nakalista. Pero yung iba dun, nabito How ni... 57 billion kickback money was delivered to Marcos and Romualdez. Lumalaki Kasi 50 nung- plus. 50 Kasi nung plus. unang sabi niya, 25%, di ba, ng 100 billion. Di ba 25 o ano? Oo. Hindi. Ngayon, naging 56, Doon naging sa mga 57. litrato, nagtataka ako, nakalagay, delivered to RR. Sino yung RR? Yung mga luggage. Romualdez, Yung mga- RR. yung mga- MR yun eh. Ano yan? Oo nga, Emery. Ano, Martin Romualdez. RR. Hindi naman ganun, di ba? Hindi, pero sabi na mismo ng lawyer niya, si Attorney Rui Rondain, alam naman nila na wala pang judicial weight yung testimony ni Zaldico. Not even a testimony yet. It's not Oh. even a testimony, it's just a video, social media video. Alam naman nila. Pero yun nga, they're not, surrender is always on the table, but they're not there yet. They don't want to even talk about it yet. Nandun pa siya sa motion to quash the charges kasi may lack of probable cause according to the attorney. So, yung muna yung inilalaban Hindi, at niya. saka tataka ako bakit yung inuna ng ombudsman, yung kaso sa Mindoro. Tauhan. Oo. Kasi sabi daw, baka daw, yun ang mas maraming ebidensya na nag-line up together, mas mabilis siyang Hindi gawin kasi siyang yung kaso. ebidensya ron, si Saldico, Southwest, nag-divest na nga siya ron eh. Pero dapat ang So, inuna baka nila, Yung yung sa Bulacan. Bulacan. Kasi yung sa Bulacan, may mga testimony yung engineers na nag-deliver kay Saldico. Diba? Tsaka may mga problema doon, may mga senador na kasangkot doon. Oo. Baka yun ang mas komplikado doon. Oo. Pero mas swak si Saldico ron. Kasi nagtestigo yung mga driver, Oo. yung mga engineer, di ba? Dito kasi, SunWest Corporation lang O na, Sunwest lang na affiliation his niya. apparent association or affiliation with the company that he founded. yes, they have na to nag-divest prove, na raw siya. among other things, beneficial So they're there. ownership. Nandun pa raw sila sa quashing those charges because of lack of probable cause. At he insists na dumadaan lang sa kanya yung pera. Pero yung sinasabi niya na motion niya na yon related lang to this Nauhan Oriental Mindoro case where he has an arrest warrant. Pero kung umamin si Saldico na, uy, mayroon akong parte dyan, baka naniwala pa yung mga tao. Kasi yung hindi ka panipaniwala yung wala akong kinita dyan, dumaan lang sa akin yan. Di ba? Kung nasa kusina ka, Sundang bilyon, no? oo, kung nasa kusina ka, pwede bang hindi ka maulingan? Sabi mga kay Atty. Louie Rondain, it's good that your client appears to be coming clean, but he's coming out to be too clean to be believable. Pero diba? may- Parang hindi ka, maski sino hindi maniniwala eh. May di ba? mga nagtataka, bakit yung pang-apat niya na video na lumabas today, pareho pa rin yung suot niya. Tapos iba na yung mukha niya, iba na yung buhok niya, tapos medyo tumaba ng konti.
So may nakita ako na parang, ba't gano'n? Ba't kailangan pareho yung damit? So, ano ibig sabihin? Parang Nagsuklay siya, syempre- gano'n? Hindi, isang video lang yun. Tapos pinutol-putol isang lang. ano, Hindi, iba yung itsura isang niya. t-shirt Parang, lang. parang mas tumaba siya dito, tapos yung buhok niya parang Ano, iba baka yung kumakain na. Mukha ba siyang kung ginugutom? ibang araw yun, bakit pareho lang suot niya? Para consistent. Bakit ba? So buong time, gano'n ang suot niya. Hindi, O mahirap, hindi daw AI, sabi ni attorney. mahirap na siya ngayon. Kung Mahirap. sa mag-AI, official Facebook page niya yun eh. Di ba may rumor na AI? I know, but yeah, it's his official Pero- Facebook page. What's the point of ano? Baka ano siya, naghihirap na kaya isa lang ang wardrobe niya. wala kang kinita eh. Ikaw mukhang hindi ka naghihirap eh. Oh, pumutok eh. Mukhang Hindi, masaya. pero si Presidente ngayon, parang lagi na may update, ano? Aba, araw- 6 a.m. pa Oo, panay ang press con eh. Oo. O ang broadcast. Oh. Sa iyong palagay? Hindi, kailangan nyo gawin nyo. Kasi nga, yung mga tao, nagiging impatient. It's the optics of doing something. Oo. Na may ginagawa siya. No? Kasi lahat ng tao, nag-aantay na may makulong, may makakasuhan, eh wala. So, I think he's doing it for his own good. Yun lang. Pero yung yung isang DPWH na inaresto, nagtago sa bahay ng politiko. Sino ba yon? Vice Mayor daw. Vice Mayor ng QC? Hindi, ng isang probinsya. Ano isang probinsya? Oo. Vice Mayor ng QC, di ba? Soto. Ay, oo nga. Hindi, marami naman Vice Mayor in the past. Ay, hindi. Bago si Joy. Ibang soto naman naiisip mo eh. QC kasi yung bahay. QC, oo. di ba QC yung bahay? Tsaka Oo. hindi vice mayor yung soto naiisip mo. Ha? Hindi kasi bago si Hindi na bago si Belmonte, naging vice mayor din siya. Kasi hindi So, siya. Vice Mayor ng ibang lugar? Ibang lugar, Okay, oo. para malinaw. Oo. Pero sino na nga ba yun? Hindi ko alam. Hindi mo talaga alam. Tanong natin kay Vice ano. Mayor na sinabi sa inyo. Sinabi lang vice mayor. Tanong natin sa iyo Baka may alam. Hindi, sabi kasi mananagot din yung... Hindi dapat hinuli yun. Pero may dalawang nahuli kasama niya. Isang babae at isang lalaki. Doon sa bahay. So di binanggit sino yung nahuli. Harboring Oo. criminals ba yun? Okay, so para malinaw, on November 30, sino saan? Ay, parehong Lunete. Oo. Yung Trillion People March, Luneta, pati yung Kaliwa, Luneta? Parang Luneta rin sila eh. Kaya lang iba sinisigaw. Hindi, pero okay. may EDSA People Power Monument. Kaninong grupo yun? Hindi ko alam kung kaninong grupo yun. Ang tanong, sino rin ba ang nasa likod nitong trillion peso movement? Tindig Pilipinas, di ba? Tindig At hindi ko. Pilipinas. Tsaka kasama nila yung CBCP? CBCP, tsaka yung Civil anim. society. Yung anim. Yung tindi, Pati yung anim. Oo. Di ba yung anim, ano? Hindi ba yung anim mga retired generals? Oh. Oh. Pero ano palagay ninyo? Hindi, ibang retired generals to kasi. Iba yung sa'yo. Itong Iba. rally ay magiging kasing laki ba ng INC rally? Ano sa inyong palagay? Kasi kung maghahakot din yung simbahan ng mga parishioners, Oo. baka malaki Dami. rin. Oo. Ang PPCRV, nakita ko, nag-post sila. Oo. Sasama sila dyan. Tsaka meron sa Cebu. Yung Cebu Archbishop, nagtawag din ng rally sa Pero Cebu. iba-iba pa magtawag ang iglesia. Iba pag magtawag ang iglesia. Siyempre, Kasi magtawag mandatory yun yung parokya mo, iba yung parokya mo pa magtawag. Ang parokya mo pa magtawag, swerte ka kung magsiputan yung mga yan. Hindi, pero nung EDSA 2, yung mga nagpuntahan sa EDSA Shrine, mga Catholic schools eh. O doon nandun na ba tayo na Oo, galit? diba? Nandun na ba, Schools. alam ko galit ang taong bayan, pero nandun na ba tayo sa point na galit na enough to go out into the streets? I mean, what was it that took people to go out back in EDSA 1, 2, 3? Although iba yung panahon nung EDSA 1, pero yung 2 and 3, I mean, ano yung pagkakaiba sa ngayon? Ang laki. It's one kasi there was uncertainty in the air. Even if you go out into the streets, di mo alam kung ano magiging resulta ng iyong paglabas at Pero sa 2, mas similar siguro yung sitwasyon natin dun sa 2 and 3. Ang EDSA 2 was one big party. Oh, It was picnic. one big party. People wanted to have the feel of EDSA 1. Oh, picnic That's yun why eh. they wanted to Picnic. go out. EDSA 2. Oh. Oh, EDSA 2. Oh. EDSA 1, takot ka. Oh. That's so hard to recreate anymore. Takot ka nung EDSA 1. Parang,
ano mangyayari sa atin? Babombahin. Lulusubin ba tayo? Bubombahin ba tayo? bubombahin, Sasagasama kami ng tangke. Pero nandun na ba tayo sa ganon? Prepare na ba yan? Nandun na ba O tayo sa ano? ganon? I mean, Wala enough pa. to create the movement. Not What would that- it not that take? Kind of, not that kind of movement. Bakit? Anong Parang pagkakaiba? tingin ko na-decrease nga yung galit ng tao dahil sa unti-unti na lumalabas, may kakasuhan, may makukulong. Oh, di ba? So, kumbaga, hindi naman zero. Hindi naman, oh. Yung tsaka ang problema kasi ngayon, parang, anong alternatives mo eh? Anong alternatives mo? Dati kasi medyo malinaw ang alternatives mo nung 86 eh. Oh. Marcos, Cory, Cory. Ngayon, BBM, Sara. Junta. Hindi nga. Hindi, tsaka ano, yung sa EDSA 2, merong ano eh. Pinasatuloy ako ng ano. ng Si ano na notice. lang? Si Cardinal Tagle na lang. Anong Hindi siya naging pope eh. So maghuhunta na lang siya. Huntagle. Oh, layo ni Cardinal. Transition Catholic Council. Kuha ko na yung pangalan eh. Huntagle.